Puspusan naman ang aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ngayong undas. Narito ang report. Tiyaking mapayapa ang paggunita ng undas. Yan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbili ng Pangulo bago pa man ito umalis patungong South Korea para makibahagi sa 32nd APEC Economic Leaders Meeting. Bilang tugon sa direktibang yan, sabi ng palasyo, nagpalabas ng direktiba ang DSWD na tiyaking handa ang mga field office sa anumang kakailanganing tulong ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya. Tiniyak din ng DSWD na may sapat silang relief items kasama na ang ready-to-eat food packs, family food packs at iba pang non-food items kung sakaling may mga pasaherong ma-stranded. Upang matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga biyahero, sinabi ni Castro na bumisita si Health Secretary Teodoro Herbosa sa mga emergency tent ng Department of Health sa kahabaan ng South Luzon Expressway bilang paghahanda sa inaasahang pagdami ng mga pasahero. Bumisita rin si Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa mga pamilihan ng Guadalupe noong Miyerkules upang tiyakin na walang magaganap na paggalaw o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa panahon ng undas. Tiniyak din ng kalihim ang patuloy na pagbabantay ng DTI upang mapanatili ang abot-kayang presyo ng mga bilihin habang sinisiguro ang sustainability at kita ng mga negosyo para sa kapakinabangan ng lahat. Inatasan naman ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga unit ng pulisya na paigtingin ng pagpapatrolya sa mga residential area at mga establishmento para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Ayon kay Castro, base sa ulat ng PNP, halos 31,200 na tauhan ng pulisya ang nakatalaga sa panahon ng undas. Bukod pa dito ang 11,700 uniformed personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Dagdag din dito ang 29,900 force multipliers, kabilang ang mga barangay tanod, radio groups at mga volunteer mula sa mga non-government organization na tutulong upang palakasin ang mga operasyon sa seguridad. Bagamat nasa APEC Summit si Pangulong Marcos Jr., prioridad pa rin ng Pangulo ang seguridad ng taong bayan ngayong undas. Ang readiness po ng pamahalaan pagdating sa darating na undas ay masasabi po natin na malaki. Napakataas po ng readiness ng ating gobyerno para dyan at kung tutusin po ay taon-taon lang po nagaganap ang undas kaya po handang-handa po ang ating gobyerno para dyan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.